mga kapitbahay, good morning! So, nagising ako today nang may email si YouTube na meron na akong 2,000 subscribers. Siyempre, nagulat ako kasi ilang buwan na rin naman akong hindi kalahati lang mukha natin at bagong gising tayo, no? Ilang buwan na rin akong hindi nagpo-post ng videos kasi wala naman akong maisip na content na makakatulong pa sa mga kapitbahay natin ngayon, ano? Pero, medyo na-inspire ako din sa 2K subscribers, given na wala namang na-upload na bagong video pero may mga nagsasubscribe pa rin. So maraming salamat po. Ngayon naisip ko na i-update na lang muna yung mga kapitbahay natin na mga hindi pa naka-move in kung ano ba yung honest review ko sa pagtira namin dito sa First Park Homes, Calamba lang. Kasi hindi ko naman ma-review ibang sites, diba? Ayun. So, maghihilawas muna ako. Kama magliligpit ng higaan, diba? Liligpit muna tapos tuloy natin yung pag-vlog. Happy ka ba dito sa house natin? Yes. Sa kapitbahay? Yes. Sa Nuvali? Yes. Sa Tagaytay? Yes. Hello ulit mga kapitbahay. Medyo matagal na panahon na simula nung last ako nag-vlog. Dapat hindi na po talaga ako mag-vlog. Kaya lang na-inspire ako dun sa 2,000 subscribers na nakaraan nakita ko siya. So naisip ko gumawa tayo ng content kung saan i-share natin kung ano yung review natin or review ko dito sa First Park Homes, Calamba. Since mahigit 2 years na rin kami nakatira dito. Marami na po nangyari since nung huli ako nag-upload ng video. So, yung clips na ilalagay ko dito may not be directly related dun sa voiceover ko, pero ang purpose niya is for you guys to get updated kung ano na yung nangyari sa amin, sa buhay namin, sa pagtira namin sa South dito sa First Park Homes, Calamba. So, una muna po yung buying process dito sa First Park Homes. Nung una kaming gumawa ng vlog, shinare ko na rin po sa inyo na maganda yung naging experience namin dun sa pagbili. Kasi unang-una, hindi namin kinailangan talaga na maglabas ng malaking amount of money para magkaroon ng sarili naming bahay. 2 years after, I still feel the same kasi hindi ko inakala na makakapagpundar or right now, ongoing pa rin naman, kami ng sarili naming lugar sa pagda-down lang ng 12,500 pesos. And hindi naman kami naglabas ng malaki. Actually, mas malaki pa nga nilabas namin nung nagpa-renovate kami kesa nung nagbabayad kami ng equity and amortization. But then, of course, iba-iba po kasi yung approvals natin. So, depende naman po yun dun sa magiging decision ng bank sa inyo. But generally, sa amin po, wala talaga kami nilabas na malaki. Wala rin kaming binayaran na payment for dun sa application ng kuryente at tubig. And yung naging approval sa amin ng bank, wala rin pong loan difference. Pero ulitin ko po, iba-iba po tayo ng approvals. Ito lang po yung naging experience namin. Additionally, malaking factor din po yung agent natin, yung sales agent natin. Sinuwerte kami at mabait at magaling yung naging sales agent namin. Nakasundo namin siya. Kaya naging madali sa amin yung proseso. Sabi ko nga, dahil dun sa process nila na yon, kaya kami nainganyo talaga na bumili sa First Park Homes, Calamba. Kasi again, hindi namin kinailangan maglabas ng malaking pera. To share sa inyo kung magkano, pre-selling po yung nakuha namin na bahay, Calista Mid lang po ito. Nakuha namin siya that time ng 1.6 something. Ang required na reservation fee is only 12,500. Nagdagdag kami kasi gusto namin mas maliit yung monthly equity namin. So, naglabas lang kami ng 40,000. Tapos, yung monthly equity namin nasa 12,000 yun eh. And then, nung na-approve na kami ng bank, naging 11,215 yung monthly namin. Fixed yun for 5 years. Pero again, iba-iba po tayo ng approvals. Uulitin ko po. Example lang yon sa amin. So, imagine, habang tumatagal, nagtatrabaho ka, napopromote ka, lumalaki ang sahod mo, eventually, yung amount na yan, hindi na siya magiging ganun kabigat. So, yun yung maganda, hindi mo siya nararamdaman eventually. So, yung review ko po, in terms of the buying process dito sa First Park Homes, goods na goods pa rin yan. After 2 years, I still feel the same.
Next naman is yung structure or yung mismong bahay na nakuha natin dito sa First Park Homes Calamba. So sa mga hindi pa po nakakaalam, precast po yung mga bahay dito sa First Park Homes. So ibig sabihin yan, ginagawa sa ibang site yung mga pader and then dinideliver sila dito mismo sa village natin. Tapos para siyang puzzle na pagdidikit-dikitin. So, may advantage and disadvantage po yung precast based sa naging experience namin dito dahil ang number one advantage niya kasi matigas talaga yung dingding, matibay siya. Kasi ano siya how do you call it? Kumbaga purong semento siya, hindi katulad ng hollow blocks na may mga, syempre hollow yung loob. Kaya nahihirapan talaga yung mga gumagawa dito sa bahay namin dati kapag nagbubutas or kahit kami pag nagagawa kami ng may isasabit na frame, kailangan mag-drill, diba? Matigas siya talaga. So, matibay talaga yung mga walls. Ang disadvantage nun, since para mabuo mo isang bahay, para siyang puzzle, diba? Pag gumagawa ka ng puzzle, may dugtungan yan. Yung mga dugtungan, unfortunately, hindi siya natatakpan or nasisil ng maayos. And kadalasan, doon nang gagaling yung mga leaks na na-experience namin dito sa bahay na to. Dito sa Calamba, medyo naging matagal bago naayos lahat ng leaks dito sa bahay namin. And unfortunately, bilang homeowner, malalaman mo lang talaga kung may leak yung bahay mo kapag umulan na. At saka kapag malakas talaga ulan. Iba yung level ng leak kapag saktong ulan lang. Iba rin yung lakas ng leak kapag may bagyo. So pag bagong lipat kayo, check nyo agad yung bahay nyo kapag umulan. Next naman is yung parking. I know, nasabi naman sa amin bago kami nag-purchase ng bahay na compact cars lang yung kasya dun sa carport. So that time, wala pa naman kaming kotse that time. Tapos iniisip namin, sige, compact car na lang bilhin natin. Pero ngayon nakatira na kami dito, na-realize namin na sobrang mas magiging maayos yung community kung yung garahe natin is nilakihan nila ng konti. Kahit konti lang na para magkasya yung mga sedan. At least sedan man lang. Kasi right now, ang nagiging problema namin is yung parking. Dahil nga, kailangan mo pang ipa-adjust yung gate para lang magkasya yung kotse mo. And para maipa-adjust yung gate, kailangan mo pa magbayad ng bond for the renovation fee. Siyempre, magiging isang intindihin mo pa yon as a homeowner. Whereas, kung kasya na talaga yung sasakyan dun sa garahe mo, that's one less thing to worry about. Tapos less issue pa sa mga parking, diba? Pero I think sa ibang sites ata ng First, mas malaki yung parking nila. So I wish sa Calamba, sana ganun na lang din ginawa, diba? Kasi sa totoo lang, konting-konti na lang kasya na yung sasakyan eh. Pero merong mga units dito na mas malalaki yung garahe nila. So for example, sa Block 11, kasya doon yung sedan kahit hindi mo na ipagawa yung gate mo. And there are specific units na mas malalaki yung lot area nila. But most of the units here, hindi talaga kasya yung mga sedan and cars na mas bigger pa than sedan. Okay, yung next naman nating i-review is yung pag-manage nila nung community. Right now, dito sa First Park Homes Calamba, and today is April 4, 2024, wala pang HOA. So, that's okay. For me, that's okay. Right now, ang nangangalaga pa rin nung lugar is yung Century Properties, I believe. And honest review ko dun sa pag-handle nila nung community ay there's a big room for improvement, to say it nicely. So, yung good side muna. So, I've heard from my friend na bumili sa ibang site ng First, na dun sa site na binilhan niya, may mga bahay na hindi na sumusunod dun sa required look and feel ng First.
So, meron daw mga bahay na tinaasan na yung gate, iba na itsura ng gate. To think na yung site na yon is actually newer than First Park Homes Calamba. So, dito, mas mahigpit sila pagdating dun sa look and feel, yung aesthetics ng community. Kaya kahit papano, na-maintain pa rin naman yung itsura na in-imagine natin nung time na bumili tayo ng unit dito. However, when it comes to homeowner sentiments, yung paglalapit ka sa kanila kasi you have a concern, ang tagal. Sometimes, ikaw na lang yung mapapagod. Yes, pagod na si girl. And yung mga kapitbahay din natin na lumalapit sa kanila, they have the same sentiments. To be fair to them, wala naman akong mapagkomperan kasi dun sa previous naming lugar, wala namang admin people handling the community. So, I don't know kung ito ba talaga yung standard or what. But generally, sabi ko nga sa inyo, may i-improve pa. Malaki pa yung kailangan nilang i-improve. Kasi in summary, kailangan pa nila ng consistency. Kunwari, for example, naglabas ng memo, yung implementation nun, yung pagbabantay nung mga nilabas nilang mga guidelines, wala yun. Maglalabas lang ng memo pero hindi siya nasusunod. And then, yung pagiging proactive dun sa mga bagay-bagay dito sa community, medyo kulang tayo dun. So, sorry na first, but this is an honest review lang. Coming from a homeowner na tumira na dito for more than 2 years. Please take it as an opportunity to improve the processes, diba? Sa back-end ninyo, or kung anong aspect ng company kailangan i-improve. So, this is an insight from us. And then, lastly, yung location. So, sa location naman, hinuli ko talaga to. Syempre, kasi ayoko naman na mag-end yung vlog na parang lungkot-lungkot natin, ano? Kasi, out of all the aspects ng pagtira namin dito, apart from the buying process na masaya talaga ako, ang pinaka nagustuhan ko talaga is yung location nitong First Park Homes Calamba. Well, initially, nung pumunta kami dito, nung una, nalayuan talaga kami kasi alam naman natin na pag-exit natin ng SLEX, may mga 30 to 45 minute travel kapag going here sa First. Depende sa traffic. It could be shorter, time travel could be shorter, pero hindi siya yung pag-exit mo, andyan na siya. Pero habang tumatagal kami dito, nakadiscover kami ng mga daanan or backdoor sa iba't ibang nearby towns and locations dito. Madami rin kaming na-discover na mga lugar na akalain mo 30 minutes away lang. Like itong kinainan namin na to sa Tagaytay. Paresan ito. And it's just around 30 to 45 minutes away from First Park Homes Calamba. Depende kung saan ka magdadrive or kung motor or kotse ba yung dadalhin mo. So, later, i-walk through ko kayo dun sa mga favorite naming pinupuntahang lugar. At isa na nga ito dun. Para makapunta dito ng mabilis or within 30 to 45 minutes lang, dumadaan po kami sa Dapdap. Yun po yung bridge na pinakita ko sa inyo in my previous vlog. In my previous vlog before na nagko-connect sa lugar natin papuntang Tagaytay. So, yung Dapdap na daan na yon medyo may pagka-snake road siya and medyo matarik, so careful na lang po kayo. Pero worth it siya. Ito yung tuktok niya. So, when the weather is right, ma-fog siya talaga. From this area, konting kembot na lang People's Park in the Sky na. Ganon siya kalapit. Tapos, malapit din po siya sa Nuvali. I mean, yung First Park Homes Calamba, malapit sa Nuvali. And dun sa Nuvali area, may SNR, may Landers. And kung kayo yung tipo ng pamilya na by bulk mag-grocery, mag-e-enjoy kayo dito kasi malapit lang ang SNR and Landers. Tapos syempre, may access tayo sa SLEX, so easy for us to go to other nearby cities ng Laguna. So this place naman is called Caba Garden Cafe, located in Binyan, Laguna. Ito, highly recommended namin yung nachos nila, kakaiba talaga. Tapos, ang ganda pa nung place. Just make sure na huwag kayo magsislippers kasi bawal.
O ayan, nagsingit ako ng namamalansya na clip ha. Baka sabihin nyo, gala lang kami ng gala. Naipon niya ng ilang buwan. Ito namang clip na to, nasa Lipa naman kami niyan. So, ang travel time from first is around 1 hour going here sa Lipa. This place is called Lipa Outlets. And medyo mataas tong lugar na to, kaya malamig yung area nung pumunta kami. Around early March or late February ito. So, may mga activities din dyan, katulad niyang dry. Hindi ko alam kung ice skating ba dyan kasi walang ice. Tapos, meron din silang mga target shooting. Tapos, mga factory outlets, may mga cafes, restaurants dyan. So, isang option lang din yan na pwede nyong puntahan. Pero sa hindi kalayuan, bandang Maya pa, merong secret na food park. As in, sobrang secret. Hindi mo siya basta-basta makikita. And it's called Tahanan Food Park. It's basically their home and they converted it into a cafe. Tapos, mapuno siya. Masarap din yung food. Malapit lang kasi hindi ka pa lalabas ng Maya pa. Nandyan na siya. Siyempre, love your own. So, Laguna pa rin tayo. Dito sa San Pablo, Laguna, makita mo yung 7 Lakes. And kung napapanood nyo yung mga previous vlogs namin, nagpunta na rin kami dito sa Panden Lake. Etong clip na to, I think pangatlong punta na namin to. Travel time from First Park Homes Calamba to Pandin is 1 hour. Tapos para kayo napunta na sa ibang dimensyon kasi ang ganda-ganda ng lugar. For 550 pesos, may kasama na siyang food. And then yung rent nyo ng balsa for 2 hours. And then pwede rin kayo mag-rent nung pamingwit nila, mag-fishing kayo doon. Pero syempre maliliit lang isda. And pwede nyo siyang iuwi. Malapit din tayo syempre sa Tagaytay. And doon sa Tagaytay maraming staycation areas. Kaya nitong nakaraang birthday ko, stay lang kami sa isang lugar para lang makapag-bonding with friends. Ayan, and then, naghanda sila, nakakatuwa naman. And sila pa rin to, yung mga napapanood nyo sa vlog before. Nadadagdagan lang kami kasi syempre may mga babies. So, mga legit na mga magkukumare na po kami ngayon after 2 years. And dito naman sa mga staycation nearby, tignan nyo naman, napaka-relaxing ng lugar. And marami pa pong ganyang staycation options na malapit dito sa community natin. And this is something na I really appreciate kasi hindi ganito kadali yung access namin before sa mga ganitong nice places nung nasa Manila pa kami. Kasi syempre, kailangan mo pang bumiyahe. Dati, pag sinabi mong Laguna sa amin, probinsya na yun eh. So, any greenery talaga na appreciate namin. And right now, konting biyahe lang. Marami ka ng magagandang mapupuntahan na hindi mall. Sa community naman natin dito sa Calamba, marami na po talagang nakalipat. And ang balita ko, sold na po lahat ng units dito. Pero na lang syempre dun sa mga nagpapasalo. Of course, in any story, may mga nawawala, may mga nadadagdag, na mga bagay, kaibigan, kakilala. But in general, going strong naman po ang ating community dito. Hindi, sabi ko nga sa inyo, honest review to, hindi mawawala ang mga issues sa community, within one community. Kahit saan ka pa mapunta, kahit upstate pa yan, or kahit sa amang bansa, may issue at may issue yan. Pero, so far, yung mga nakatira po dito sa community natin, masasabi mo namang, in general, marespeto po at maganda ang ating mga upbringing. Marami pa pong mga nice spots dito nearby. Hindi ko lang ma-share lahat kasi sobrang hahaba na yung vlog natin. But in summary, kung ikaw ay katulad namin na naghahanap ng paraan para maka-acquire ng sarili nyong tahanan at limited lang yung budget nyo nasa, the usual price range ng units ng first, then I would say na sulit naman talaga na kumuha dito sa First Park Homes. At least dun sa Calamba ha, ulitin ko po, at least sa Calamba. Pero kung ikaw yung tipo na mas may malaki kang budget, meaning kaya mo namang mag-down ng malaki, kaya mo naman ng mas mahal na bahay, then maybe hindi ikaw yung target market talaga ni First Park Homes Calamba, and maybe you're better off
exploring a higher tier type of village. Ayun lang mga kapitbahay, sana may nakuha kayong mga insights or nakatulong sa inyo itong long overdue natin na vlog. Remember, ito po ay personal na opinion ko po lamang bilang isang residente dito sa First Park Homes, Calamba. And it may or may not be true din dun sa mga kapwa natin na nakatira dito dahil iba-iba po tayo ng mga na-experience dito sa ating community. Ayun lang, maraming salamat. See you next time!